lalaki, nahulog sa 47 palapag na gusali, pero nabuhay. Yo yo yo, what's up, what's up? Kish TV na naman po. Himala, imposible, di ka paniwala. Yan ang iilan sa pumapasok sa isip natin kung may mga taong nahulog sa 20 palapag na gusali o kahit sa 10 palapag. Paano pa kaya kung sa 47 palapag? Ito ang kwento ng ating bida na si Alcides Moreno. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe at pakiclick ang tiny bell upang maging updated sa bago nating mga videos. Kilalanin muna natin ang bida sa kwentong ito. Siya si Alcides Moreno, 37 taong gulang noong 2007. Isa siyang immigrant. Dumating siya sa US mula Ecuador noong 1990s kasama ang asawa niyang si Rosario at 3 nilang anak. Isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Kahit anong trabahong papasukan niya, ay buong puso niyang gawin ang mga kahit anong ipapagawa sa kanya. Isang trabaho na lubusang minahal niya ay ang paglilinis ng mga bintana sa matataas na gusali sa New York City. Nung tinanong siya ng kaibigan kung bakit pinasok niya ang ganong trabaho kahit sobrang delikado, ito ang sagot niya. I love to see the windows very clean. I like the water and the soap. How you push the squeegee. We would start at the top and clean all the way to the bottom. I love it. Nang dahil sa kagustuhan niya ito, siya at ang kanyang nakababatang kapatid, ang 30 taong gulang na si Edgar Moreno, ay tinanggap ang trabaho sa solo tower apartment na matatagpuan sa Manhattan Upper East Seaside sa New York City. Isang 50 palapag na gusali. Ito ay pang-71 sa pinakamataas na gusali sa New York City. Isang ordinaryong araw sa magkapatid na Moreno. Sumakay sila sa elevator at nagtungo sa rooftop ng building na kanilang pinagtatrabahuan. Nakakalula ang taas ng building. Kahit eksperyensyadong tagapaglinis ng bintana ay talagang malulula sa taas nito. Samahan pa ng napakalamig na temperatura nung panahong iyon. Pero hindi na ito bago sa kanila. Nung nasa rooftop na sila ay sumakay sa kanilang cleaning platform at handa nang gawin ang paglilinis ng bintana. Hindi nila namalayan na nakalimutan pala nilang ikabit ang kanilang safety harness. Isang kable na siyang may hawak sa platform ay sobrang maluwag na. Unang bumigay ang kable sa kaliwang bahagi ng platform kung saan nakapwesto ang nakababatang Moreno. Siya ay dali-daling nahulog at sa kasamaang palad ay namatay on the spot. Ngayon, balikan natin ang ating bidang si Alcides. Siya ay nakahawak sa platform na isang kable na lang ang nakasuporta at alam niyang ilang segundo na lang ay bibigay na ito at kasama siyang mahuhulog. Naisip niya ang kanyang pamilya. Paano na sila? At siya'y taimtim na nagdarasal. Bumigay ang kable at parang kometa na mula sa langit ang bilis ng pagbagsak. Subalit, di tulad sa kanyang kapatid, himalang natagpuan ng mga firefighters si Alcides na buhay sa ilalim ng twisted metal ng cleaning platform. Ayon sa mga nakakita, ang ating bida ay sinubukan pang tumayo. Ang mga firefighters ay tulalang-tulala sa kanilang nakita.
Pero kahit nabuhay ay nasa critical pa rin na kondisyon si Alcedes. Dinala agad siya sa malapit na hospital at siya ay nagtamo ng injuries sa ulo kung saan nagkaroon ng damage ang parte ng kanyang utak at nagtamo din siya ng damage sa leeg, spinal column, dibdib at tiyan. May fractures din ang kanyang kanang kamay, kanyang mga ribs at ang dalawa niyang paa. Ang ating bida ay nasa bingit na ng kamatayan. Binigyan siya ng matinding pangangalaga ng mga doktor. Inilagay siya sa induced coma at may catheter na pinasok sa kanyang ulo patungo sa kanyang utak para maiwasan ang matinding pamamaga. Sinalinan din siya ng 24 pints of donated blood na 2 beses na mas marami kaysa sa kanyang normal na dugo. Binigyan din siya ng 19 pints of plasma, platelets, at gamot na nagpapahilom sa pagtagas ng dugo. Binigyan din siya ng tracheotomy surgery at nilagyan ng ventilator ang kanyang lalamunan. Nung siya ay nasa mabuting kalagayan na, sinabi ng president ng New York Presbyterian Hospital, isang doktor na sumuri sa kanya na si Dr. Herbert Pardes. Ito ang kanyang sinabi. If you're looking for a medical miracle, this certainly qualifies. Ang ating bida ay nanatili sa coma for 3 weeks. At finally, nakapagsalita na siya noong Disyembre 7, 2007. At nakausap ang kanyang asawa na si Rosario na andun lang kasama niya mula umpisa. Dahil sa natamo niyang head trauma, hindi niya maalala ang nangyari sa kanya. Hindi niya matandaan ang aksidenteng nangyari sa kanila. Siya ay lubhang nalungkot nung naipaalam sa kanya na nawala na ang kanyang nakababatang kapatid. Pero sa isip-isip niya ang swerte niya dahil siya ay nabuhay. Ang tanong na nasa isip ng mga tao nung panahong iyon ay kung paano siya nabuhay. Ang sagot ay hindi pa rin klaro. Ang mga firefighters at doctors ay naniniwala talaga na kung iisipin ay dapat patay na si Alcedes. Hanggang sa ngayon ay usap-usapan pa rin ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan ni Alcedes ang nangyaring trahedya sa buhay niya. Ngayon, siya ay unti-unting nakarecover kasama ng kanilang pamilya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kahit may mga trahedyang dumating sa ating buhay, ay huwag mawala ng pag-asa. Manalig tayo sa Panginoon at magdasal. At diyan nagtatapos ang ating kwento. At kung gusto mo ng kwento na tulad dito ay maaaring mag-comment lamang sa baba at mag-like, mag-share at subscribe at pakiclick ang tiny bell para maging updated sa bago nating mga videos. Maraming salamat po.